Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Michael Agocoy, shoutout kay Lisa Paulite. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Tingnan ang pinuno ng lungsod. Daan-daang tao ang sabay-sabay na lumuhad, lubhang magalang. Ang hukom ay hindi ng ahas na magpabiya, at mabilis na lumuhad. Lahat, huminahon. Tumayo ang mga general. Lahat, sa pagpupulong ngayon, dapat alam ninyong lahat kung ano iyon. Hehe, may kaunting traidor, para mahawakan ng kalaban ang kastilyo ko. To be honest, it is really shameable enough. Gayunpaman, ang bawat isa ay kanya-kanyang, at hindi ko ito itatago sa iyo. Malamig na sumangot ang hukom, ano ang ibig sabihin ng hindi magtago? Kung natalo ka, hindi mo sasabihin iyon. Sa huli, para lang magpakitang gilas. Ako ang may kasalanan. Sabay-sabay na sabi ng lahat. Mapagpanggap na ikan-away ng Panginoon ng lungsod ang kanyang kamay, hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili ng labis, kahit na ang pasukan sa kastilyo ay nakakagulat, mas mabuti na maging ligtas. Ang Diyos na ito ay matagumpay na nanalo ng Aaron. Panginoon ng lungsod, na si Han Sanchen ay dumating sa Demon Clan sa loob lamang ng ilang araw, ngunit siya ay hindi matatalo sa lupain ng Demon Clan, at minsan ay lumikha siya ng hindi mabilang na mga alamat na hindi ipinakikita. Ang gayong tao ay banihag ng Panginoon ng lungsod. Ang Panginoon ng lungsod ay makapangyarihan. Oo, si Han Sanchen ay kilala bilang hindi magagapi na Diyos ng digmaan, at maging ang tunay na Diyos ng Central Plains ay lumalaban sa kanya, ngunit mahirap siyang supilan, class. Sa harap ng Panginoon ng lungsod, si Han Sanchen ay walang iba kundi iyon. Oo, Han Sanchen, ano ang punto? Ang aming Panginoon ng lungsod, kung hindi kami gumawa ng isang hakbang, ito ay kamangha-manghang. Ang bahaghari na umutot ay labis na nahype na ang hukom ay napahiya kaya't siya ay nagbawas ng 3 silid at 1 bulwagan. Dapat ding tawagin ng haring umoto ang eksperto. Gayunpaman, tuwang-tuwa ang may-ari ng lungsod, para sa kanya, hindi ba iyon ang gusto niya? Lahat, nagpapakita kayo ng pagmamahal. Ang bathala ay isang paraan lamang ng pandarambong. Paano ko aasahan na ang Han Sanchen na ito ay walang kapantay? Napangiti si Angelica. Tumikim ang judge, pwede ka talagang magpanggap. I thought it was a fierce fight. It turns out that the city owner didn't use all his strength. Kung ibang tao iyon, maaaring maling pangalan iyon, ngunit hindi malayo sa atin kung kailan tayo dapat mahulog sa lungsod. Totoo ang balita, kaya't ang kakayahan ni Han Sanchen ay nararapat na patunayan at aminin. Ang ating Panginoon ng lungsod ay nakipag-ayos sa kanya. Napakasimple, tila ang kapalaran ng matanda ng lungsod ay umabot na sa pinakamataas. Ang isa ay kailangang eye-touted, at isang grupo ng mga tao ang gustong eye-touted. Sa tansya ng hukom, kung hindi talaga naghihintay ang oras sa iba, maaaring magyabang ang kanilang grupo sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Hukom, bakit hindi ka nagsasalita ngayong gabi? Nag-iisip ang hukom nang biglang tumingin sa kanya ang Panginoon ng lungsod. Ang hukom ay natigilan sa lugar, ngunit siya ay pinangalanan pa rin. Nagmamadali niyang isinubsob ang kanyang ulo at sinabing, Panginoon ng lungsod, mga nasasakupan, ang mga nasasakupan ay nagulat lang sa kung gaano kadali para sa iyo na pangasiwaan ang sikat na Han Sanchen, at pansamantalang hindi ko alam kung paano ipahayag ang pagsamba na ito. Bahagyang tumango ang may-ari ng lungsod, hukom, nagtrabaho ka sa akin sa loob ng halos 100 taon. Alam na alam ko kung ano ka. Kahit na ikaw at ako ay subordinate, ngunit sa pribado, tinuturing kita bilang isang nakababatang kapatid. Mga tao, hindi maiiwasang magkamali. Kung alam mo ang mga pagkakamali mo, itatama mo. Mabuti naman. Naiintindihan mo ba? Nang marinig ito,
ang anumang mga hinaing ng hukom laban sa Panginoon ng lungsod ay nawala na ngayon, at hiniling pa niyang makasama siya ngayon at muling sampilan ang asno ng Panginoon ng lungsod gamit ang kanyang sariling mga kamay. Kung wala siya, ang kahulugan ng mga salita ng Panginoon ng lungsod ay talagang napakalinaw. Napatawad na niya ang kasalanang nagawa niya noon. Ito rin ay nagpapakita na hindi lamang siya ay walang pag-aalala sa kanyang buhay, ngunit maaari pa niyang iligtas ang kanyang posisyon. Sa pag-iisip nito, libu-libong salita ang naging malalim na pagyuko ng hukom, gagawin ng aking mga nasasakupan ang kanilang makakaya at mamamatay sa hinaharap. Ikaw lamang, ang Panginoon ng lungsod, ang susunod. Very good. Ang Panginoon ng lungsod ay tumanggo ng may kasiyahan, gayunpaman, palagi mong ginagawa ang iyong makakaya para sa akin, at walang hinaharap. Lalong natuwa ang judge, wala talagang sama ng loob ang City Lord sa pagtataksil sa kanya noon. Oo, excited na sabi ng judge. Sige, gabi na, lumalamig na ang pagkain natin, kaya, para hindi madelay ang lahat, hindi na natin sasabihin. Halika dito. Agad na kinuha ng isang subordinate ang utos, little is here. Go, ilagay mo sa akin ang 3 taksil na iyon. Oo, sandali lang. Muli siyang pinigilan ng Panginoon ng lungsod. Tumalikod siya at niyuko ang kanyang ulo ng may paggalang, Panginoon ng lungsod, ano pa ang iuutos? Sa pamamagitan ng paraan, dalhin ang mga samsam sa upuang ito, silang lahat ay aking mga kapatid, at ito ay magbubukas ng kanilang mga mata. Kumuha ng utos ang mga nasasakupan at mabilis na umatras. Hindi nagtagal, ang 3 bilanggo ang unang nadiin. Nagkaroon ng dagandong mula sa madla. Ngunit habang sinasamahan si Ivory, agad na nawala ang cacophony, na sinundan ng katahimikan ng buong silid. Napakaganda, damn, itong babaeng ito, kailangan talaga ng mukha at katawan, at figure. Lola, medyo matagal na kaming nakahuli ng mga anak na babae, at maraming magaganda, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita namin silang lumaki na napakaganda. Hindi yon, sa totoo lang, sa ganyang babae, kung makakapaglaro ako saglit, kahit mamatay ako, I'm fucking worth it. Pagkatapos ng katahimikan, isang grupo ng mga tao ang nagbulungan at nagkwentuhan. Hindi naman galit ang may-ari ng lungsod na si Angelica. Pagkatapos ng lahat, ang pagpuri kay Ivory ay talagang nagbibigay kasiyahan sa kanyang kawalang kabuluhan. Sa kanyang mga mata, si Ivory ang babaeng gusto niyang paglaruan, at natural na cool na inggit ng lahat. Bumabalik pa rin ang paningin ni Ivory, at pagkatapos manatili sa dilim ng ilang oras, medyo nahirapang umangkop sa biglaang pagtulak palabas. Ngunit nang makita niya ang 3 tao at ang maraming taong nakaitim, agad siyang nanlaban. Sa kasamaang palad, ang lubod sa kanyang katawan ay tila napakatigas, at kahit anong pilit niya, mahirap pa rin itong alisin. Guys, ang beauty ko parang hindi na siya makapaghintay. Nang makitang nahihirapan si Ivory, marahan nang umiti ang may-ari ng lungsod na si Angelica. Sa ilalim ng entablado, nagkaroon din ng tawa. Greenfoot, nasaan si Han Sanchen? Nasaan siya? Galit na sigaw ni Ivory. Siya, haha, kung tama ang hula ko sa oras na ito, dapat ay nabura na siya ng mga gintong ladrilyo. Pero, beauty, hindi mo kailangang mag-alala, hindi ka mamamatay. Ang isang magandang babae na tulad mo, not to mention sa demon race natin, kahit ang buong bafang senior sister ay bihira lang. Basta't maginhawa ang pagsilbihan mo sa akin ngayong gabi, I can always keep you by my side. Ipinagmamalaki ng may-ari ng lungsod. At ang daan, ba? Galit na umirap si Ivory, ikaw lang, karapat-dapat ka ba? Angelica, tama, kung lalaki ka pa, patayin mo na lang ako ng isang kutsilyo. Kung si Han Sanchen ay namatay, o kung siya ay napahiya, mas gugustuhin niyang mamatay. Yo, sobrang masangsang, pero gusto ko ang ugali mo, kasi kapag nahihirapan ka, mas kikiligin ang mga tao. Ha. Nagtawanan din ang lahat sa audience. Ivory, binabalaan kita, kung sasabihin mo ang isang bagay na maganda, hinihiling ko sa iyo na pagsilbihan mo ako ng mabuti, kung may sinabi kang masama, pagkatapos ay bantalang ako sa iyo, kung hindi mo ako paglangkuran ng mabuti, at kapag napagod ako sa iyo, I will let my brothers have a good time. Nang bumagsak ang mga salita, tumingin siya sa mga general at itinaas ang kanyang mga braso,
kumusta na kayo, mga kapatid? Ang mga general ay parang mga itik na nakakita ng isang tao, at nakita ng tandang ang bukang liwayway, at lahat sila ay nagtaas ng kanilang mga kamay sa pananabik at tuwang-tuwa. Ang mga mata ni Ivory ay parang mga espada, malamig hanggang buto. Huwag mo akong sundan ng ganito, sinasabi ko sa iyo, Angelica, basta't maglakas loob kang hawakan ang isang buhok ko, wawasakin din ni Han Sanchen ang iyong Heavenly Demon Castle ng 100 beses. Malamig na ngumiti si Angelica, ang mga salitang ito, pagkatapos mong mapahiya hanggang mamatay ng lahat, pumunta sa underworld at sabihin kay Han Sanchen. Nang bumagsak ang mga salita, nagwagayway ng malaking kamay si Angelica, at biglang bumalik sa kapayapaan ang eksena. Lahat, bad mood ako ngayon, kaya, halika. Sa mahinang tunog ay agad na sinipa ng 3 sundalo ang tuhod ng 3 pinuno dahilan. Para mapaluhod sila sa entablado. Pagkatapos nito, idiniin ng 3 sundalo ang kanilang mga ulo, naghihintay sa susunod na tagubilin ni Angelica. Ang mga nagtaksil sa aking Demon Castle ay hindi mapapatawad at dapat mamatay para humingi ng tawad. Gayunpaman, maraming uri ng kamatayan, ang iba ay masaya, at ang iba ay mas masahol pa sa kamatayan. Lahat, ano sa palagay mo, paano ko sila hahayaang mamatay? City Lord, huwag, ako. Napipilitan din akong maging walang magawa. Kapag hindi ko dinala si Han Sanchen, papatayin niya ako. Umaagos ang likido. Mas mabuti ang buhay kaysa kamatayan. Mas mabuti ang buhay kaysa kamatayan. Sa ilalim ng entablado, nag-cheer din ang mga general sa oras. Ang may-ari ng lungsod na si Angelica ay marahang ibinuka ang kanyang mga kamay, nakita mo ito, at ayaw ko, ngunit ang opinyon ng publiko ng mga kapatid ay ganito. Bumagsak ang mga salita, sumulyap siya, at dahan-daang itinaas ng 3 sundalo ang mga punyal sa kanilang baywang. Angelica, kung gusto mong pumatay o maglazlaz, pwede kang sumama sa gusto mo. Huwag kang ang masyadong bongga dyan. To tell the truth, nasusuka ako kapag tinitignan mo yung itsura mong aso. Tama, kawawa naman sa buhay na ito. Ito ay pag-aari ng iyong Heavenly Demon Castle. Mas mabuti kung mamatay ka na. Sa kabilang buhay, mas magiging matatag ka ngayon. Hindi tulad ng pinuno na natakot umihi, ang 2 tao na tinawag ni Scar para sundan si Han Sanchen ay napakatigas. Talagang hindi sila natatakot sa kamatayan, dahil ito ang kanilang mga tunay na salita. Ang lamig ng mukha ni Angelica. Siyempre, hindi niya matitiis ang 2 bata na mag-usap ng sobrang wild. Bilang isang tao mula sa Chan Mobao, ikaw ay nasa piling ng mga taong tulad ni Han Sanchen. Hindi ka nahihiya, naglakas loob kang magsalita ng baliw tulad ng pag-insulto sa Panginoon ng lungsod. Ito ay ganap na puot. Nagkatinginan ang 2 at ngumisi ng masama. Ang isang tulad mo ay karapat-dapat din sa Panginoon ng lungsod. Ano ba ang binayaran mo sa Chan Mobao? Mga isda at karne lang kayo, shit city owner ka. Inis, galit, halika, putulin mo ang dila ng 2 taong ito. Nang bumagsak ang mga salita, ang mga sundalo sa likod ng 2 ay malapit nang magsimula. Mabagal, nagmamadaling sabi ni Ivory. Pinigilan ni Angelica ang kanyang galit at malamig na nagtanong, Little Beauty, what happened to you? Isang tao ang gumagawa ng mga bagay at isang tao ang may pananagutan. Ano ang darating sa akin at kay Han Sanchen, bakit mag-abala sa ilang maliliit na sundalo at mga sangla? Isa ka ring marangal na Panginoon ng lungsod, kaya maaari kang ituring na isang bayani kung sasamantalahin mo sila. Nanguna ang pinuno sa huli. Nangako si Han Sanchen na mag-iiwan ng paraan para sa kanya. Para sa 2 pa, dumating sila para tumulong, at natural na ayaw ni Su Yingxia na magsakripisyo sila ng ganito. Natigilan si Angelica, bagamat wala man lang siyang pakialam sa anumang sikat na pagdiriwang, ngunit nang sabihin niya ang mga katagang ito mula sa bibig ng paborito niyang dilag ay medyo hindi pa rin ito komportable. Gusto mong protektahan silang 3. Hindi ito isang garantiya. Si Ivory ay natural na hindi kukuha ng pain, hindi ko lang gusto ang iyong pag-uugali. Anyway, tao ka rin naman na may subordinate, na ambubuli sa mahihina, hindi ka ba natatakot na kutsain? Anyway, in my understanding, usually ang mga maliliit na lalaki lang ang gustong gumamit ng mga balahibo ng manok bilang palaso, at mahilig silang mangbuli ng mahihina. Ang tunay na malaki ay madalas na magaling magsalita,
dahil nandoon ang kanyang katayuan at estilo. Sa puntong ito, si Ivory ay hindi gumawa ng paraan upang pukawin siya, sa katunayan, maraming mga bigwig ang kanilang sarili ay napakababa. Minsan kapag pumunta ka sa stop na iyon, akala mo pang ordinaryong tao siya. Beauty, hindi ko ine-expect na ganyan ka matalas ang ngipin at matalas ang bibig mo. Gayunpaman, hindi mahalaga. Sa isang lugar tulad ng lahing demon, walang nagmamalasakit sa mukha o mukha, at ang lakas ay mukha. Sa mga mata mo, hindi mahalaga kung anong klaseng tao ako. Kahit na, the more you hate me, the better, kasi no matter what, ako yung lalaking nahulog sa'yo. Pagkasabi niya nito ay tumawa siya ng malakas, at lahat ng mga nasasakupan niya ay tumawa rin. Nanlamig ang mukha ni Ivory. Pagkatapos ng mahabang pagsunod kay Han Sanchen, marami na siyang nakitang panunuyan ni Han Sanchen. Ngayon, upang iligtas ang mga tao, nagpinta rin siya ng lang, ngunit hindi niya inaasahan na direktang mabibigo. No way, sobrang kapal ng mukha ni Angelica. Anong ginagawa mo pa? Bigyan mo ako ng dila ng 2 magnanakaw at inumin mo. Habang umiinom siya ng malamig, nagmamadaling nagsimula ang 2 sundalo. Oo nga pala, yung lalaking yun, wag mo nang pakawalan. Hindi ba ang lalaking ito ay mahilig maging especially iya? Isang especially iya, fine is small, small is not. I castrated him. Oo, ang 3 kutsilyo ay biglang lumitaw ng malamig. Napakamot ng ulo ang pinuno at patuloy na humihingi ng awa, ngunit mabilis siyang napost ng sundalo sa tabi niya, at ang kutsilyo ay nanginginig ng husto sa kanyang mga mata. At walang takot pa rin ang 2 taong iyon, kahit nakaladkad na ang dila ng mga katabi nilang sundalo ay ganoon pa rin sila. Hindi naman nagsalita ang 3 sundalo, itinaas lang nila ang kanilang mga espada at nagsimula. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang chuckle ang dumating, bagaman sila ay hindi masyadong mataas na katayuan ng mga tao, sila ay aking mga tao. Bago mo gustong hawakan ang aking mga tao, tinanong mo ba ako? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!